Sa bawat patak ng pawis sa tunog ng kampana sa loob ng boxing ring, laging may kwento ng pagsusumikap ang mga Pilipino. April 12 sa taong kasalukuyan, ngayong alas 9 ng umaga, oras sa Pilipinas, isang bagong kabanata ang isusulat sa kasaysayan ng boxing. Sa malayo at malamig na lupain ng Argentina, bitbit ni Mel Pardo ang pangarap na higit 100 milyong Pilipino sa kanyang pagharap kay Tobias Reyes. Hindi ito ordinaryong laban lamang, ito ay isang IBF World Flyweight Eliminator title bout, ang pintuan patungo sa rurok ng tagumpay. Si Pardo, na kilala sa kanyang heavy hands at bilis, ay hindi lamang kalaban ng kamao ni Reyes, kundi pati na rin ang hiyawan ng mga Argentinian na siguradong babalo sa arena. Ito ang klasikong kwento ng dayo sa teritoryo ng kaaway, isang pagsubok sa tibay ng dibdib at bagsik ng kamaong Pinoy. Bago pa man ang tumunog ang unang kampana, pinarap na ni Pardo ang kanyang pinakamabigat na kalaban, ang timbang at ang nutrisyon. Naging balita ang naging problema ni Mel Pardo sa kanyang recovery. Sa isang bansang malayo sa Pilipinas, naging hamon ng paghanap ng pagkain na kasanayan ng ating pambato. Batid ng lahat na ang isang boksingero ay kumukuha ng lakas lamang sa tamang fuel o gasolina, at napaulat na nahirapan si Pardo dahil sa kakulangan ng kanin o walang kanin dahil mga tinapay lang. Kanin at sabaw sana na nagbibigay ng enerhiya at kumpiyansa sa bawat atletang Pilipino. Pero ayon kay Pardo mismo sa kanyang nakarang live ay wala raw ito. Sa kasumang palad mga kwento, burado na ang video ni Pardo sa kanyang pag-amin. Pero ganun pa man, sa mga nakapanood bago na delete, comment na sa baba mga kwento kung napanood niyo rin ito. Ngunit dito masusukat ang tunay na kampyon. Sa halip na sumuko sa panghihina, ang Team Pardo ay gumawa ng paraan sa kabila ng gutom at hirap ng pag-adjust sa pagkain sa Argentina. Ang bawat butil sana ng kanin ay simbolo ng kanyang determinasyon na hindi maging diado. Ang enerhiyang ito sana ang magiging mitsa ng mga sabog na suntok na kanyang ipapakwala mamaya. Sa kabilang dako naman mga kwento, si Tobias Reyes ay hindi basta-basta ang kalaban, isang undefeated at puso na boksingero na nasa kanyang sariling baluarte. Ngunit ang boxing ay hindi lamang tungkol sa record, ito ay tungkol sa kung sino ang mas gutom sa tagumpay. Ang estilo ni Pardo, nagresibo at laging naganap ng knockout, ay isang magiging susi upang patahimikin ang taga Buenos Aires. Ang laban na ito mga kwento ay para sa International Boxing Federation Eliminator title, isa sa pinaka-prestiyosong major organization sa boxing. Ang mananalo rito ay magiging mandatory challenger para sa isang world title fight. Ito ang pagkakataon ni Pardo na patunayan na siya ang susunod sa yapak ni Manny Pacquiao at Nonito Donaire Jr. Ang bawat hook at uppercut na itatama niya kay Reyes mamaya ay dalangin ng bawat manunood sa Pilipinas. Mga kakwento, huwag kukurap. Ngayong alas 9 ng umaga, itigil muna natin ang takbo ng mundo. Alam kong ramdam natin ang kaba, ang pananabik at ang pag-asa. Kahit pa sabing diyado sa recovery noong nakarang mga araw, ang pusong Pinoy ay hindi kailanman nagiging diyado sa pagdating sa labanan. Ang gutom sa kanin ay napapalitan yan ng gutom ng karangalan. Ipakita natin kay Mel Pardo na hindi siya nag-iisa sa Argentina. Ang bawat sigaw at hiyaw natin mula sa Manila hanggang Mindanao ay aabot sa kanyang pandinig sa loob ng ring. Kaya panuorin natin ang isang batang nangarap, nagutom, nagsakripisyo, at ngayon ay handa ng sumungkit ng bituin. Mel Pardo, the silent assassin, laban para sa International Boxing Federation Eliminator title, para sa dangal at para sa Pilipinas. Bakbaka na, laban mandirigmang Pilipino, dasal at suporta, ang alay namin sa'yo. Sa bawat suntok, may pangarap. Sa bawat... Mga kakwento, hanggang dito na lang muna ang ating kwentuhan. Huwag kalimutan na mag-like, share at subscribe. Ako po si Mr. Kwento. Ito ang mga kwentong maaring hindi pa nakwento sa inyo. Tayo ng boses ang hindi pa napapansin ng mundo. Samahan niyo akong busisiin ang bawat kwento at bawat sakripisyo ng mga mandirigmang mga Pilipino. Ito ang kwentong di pa nakwento. Pilipinas para sa mundo. Pilipinas para sa mundo.